Kagabi ng alas 8, yung mga kaulapan na minomonitor natin dito sa kanluran ng Luzon ay isinangganap na low pressure area. Huli itong namataan sa laing 640 kilometers kanluran ng Iba, Zambales. So nasa labas po ito ng ating area of responsibility, and sa kasalukuyan po mababa pa yung chance nito na maging bagyo within the next 24 hours. But for now po, nakikita natin na yung trough or extension nito ay magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. And ito pong mga pag-ulan nito na dulot ng trough ng LPA ay magpapatuloy po hanggang bukas. Samantala, ang southwest monsoon o habagat naman ay patuloy pa rin nakakaapekto sa Southern Luzon at Visayas at magdadala pa rin ito ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na dito sa kanluran ng Southern Luzon at Visayas. So patuloy pa rin pong pag-iingat sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, bukod po dito sa LPA na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility, ay meron din po tayo mga kaulapan na minomonitor dito naman sa silangan ng Luzon. So, continuous monitoring po tayo dito sa mga kaulapan nito sa posibilidad na ito ay magkaroon ng sirkulasyon at maging isang ganap na low pressure area sa mga susunod na araw. At ayon nga dito sa ating latest tropical cyclone threat potential, may kita po natin itong nasa kanluran ng Luzon. Ito na po ngayon yung low pressure area na minomonitor natin ngayon sa labas ng ating area of responsibility. Hindi po natin nakikita na papasok ito sa loob ng PAR, and generally magiging northwestward po or northwestward ang pagkilos nito palayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan. But muli po, yung trough or extension nito ngayon maging hanggang bukas ay magdudulot pa rin po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon. Samantala, yung mga kaulapan din po na nabanggit natin kanina, posibleng ito po naman po yung nandito sa may silangan ng Luzon. At kung magkaroon man po ito ng sirkulasyon, ay posible po itong makaapekto dito sa may silangan ng Northern Luzon, maging sa area din ng extreme Northern Luzon by early next week. But for now po, wala pa po tayong nakikitang sirkulasyon, kaya patuloy na magantabay pa din sa updates na ipapalabas ng Pag-asa.